Kontra Christmas traffic, ang pag-arangkada ng mga demotorsiklong tauhan ng MMDA sa mabuhay lanes. Ang tinaguriang MMDA Strike Force, pinagsisita ang mga nakaparada kahit sasakyan ng gobyerno. Nakatutok si Oscar Oida. Tiket dito, tiket doon. Abot-aring na po agad ang nasampulan ng demotorsiklong MMDA Strike Force. Ang naatasan ng manghuli ng mga nakabara sa mabuhay lanes o yung alternatibo para di matraffic sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada. Dala na nila yung bago nating handheld ticketing device. So yung iba kapag gusto nilang mag-settle ng payment, pwede nilang itap, may QR code, they could pay outright yung traffic violation nila. Mantakin yung may sinitaring truck ng DSWD sa Panay Avenue na napatagal ang pagkakarga sa bigas na dadalhin sana sa Tacloban. Pati armored vehicles na ito na nakaparada sa gilid ng Roses Avenue. Promise to God, sir. Kahit nga ngayon, mamatay ko ngayon, sir. Basta hindi ko na ulit dito, sir. Pagdating sa may Banawe, Quezon City, rumesbak pa ang mga tow truck ng MMDA. Nahatak pati ang ambulansyang ito na nakaparada sa gilid ng daan. We understand na siyempre emergency vehicle to, but we also have to understand na itong entire stretch of Banawe na to is hindi po pwedeng pinaparkingan to. In this case, medyo matagal na po to, no? We cannot make an exemption. We have to be fair. Target ng MMDA na matiyak na laging nasa ayos ang daloy ng trapiko sa mga mabuhay lanes, lalo't malaki raw may tutulong nito sa inaasang lalong pagbagal ang daloy ng trapiko sa may EDSA ngayong Christmas season. Napaka-importante na mabawasan natin yung mga illegally parked na sasakyan sa mga mabuhay lanes. Kasi during Christmas season, dumadagdag tayo around 20 to 30% ng mga volume ng sasakyan dito sa Metro Manila. 1,000 piso ang multa sa mga illegally parked na may driver. 2,000 piso naman kung walang bantay. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.